So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So sa video ito ay tatalakayin po natin ang tungkol po sa travel update. Marami po kasing mga comment doon sa isang aking video kung kailangan pa po ba yung e-travel saka e-departure sa pagbalik po natin sa ibang bansa. So yan po ang ating topic ngayon mga kabayan, at papaliwanag din po natin yung mga tungkol sa mga travel and requirements para po maintindihan ninyo, para hindi na po kayo magtanong kung kailangan pa ba or hindi na. So yun na nga mga kabayan, so mag-proceed na po tayo tungkol po sa e-travel. So mga kabayan, ang kailangan pa po natin yung e-travel pagpauwi po tayo ng Pilipinas. So kahit hindi po yun hinahanap sa immigration, minsan ay kailangan po nating ihanda ang iyan, kasi may time po na maano kayo ay kailangan nyo pa pong mag-fill up doon, napakatagal. So kailangan pa po natin yung e-travel mga kabayan. So wag po kayong magano, kasi mayroon pong nagsasabi na hindi na po kailangan yung e-travel kasi hindi naman po hinahanap sa immigration. So wag po tayong magbakasakali ng ganyan. So ihanda nyo lang po yan, i-travel, kasi requirements pa rin po yan hanggang ngayon. So wag po tayong magbakasakali na hindi po tayo magdala ng mga requirements kabayan. Kailangan pa po yung i-travel. So kailangan nyo pong mag-registration. So ilalagay ko po sa description box para di po kayo makapunta sa maling website. So ilalagay ko po sa description para po hindi po kayo makamali sa pagpunta sa iba-ibang website, kasi po may mga website na nagpapabayad. So ilalagay ko na lang po sa description mga kabayan. So yun nga po, yung mga iba pa pong mga requirements mga kabayan ay ang nagtatanong ay kung kailangan pa po ba yung swab test, antigen test or PCR test. So, yan po mga kabayan ay hindi na po requirements. So sa ngayon po ay vaccinated ka man or hindi na po natin require na magpa-PCR test or antigen. Hindi na po kailangan mga kabayan. So hindi na po yan kailangan. So ang importante lang po pagpa-uwi ay basta mayroon pa kayong valid passport saka yung visa nyo po nakatatak sa passport, o kaya dala-dala nyo po yan. Galing po yan sa inyong mga employer. Saka po ay e-travel kapag po pauwi po ng Pilipinas. At kung kapag pabalik naman po ng ibang bansa ay requirements po pa rin yung e-departure card. So parehas lang po yan ng arrival card saka departure card. Mag-register po kayo dyan, 3 days po yung valid nya. So maganda kung mag-register kayo 1 day bago kayo mag-flight. So mag-register na kayo para may palagwit pa kayong 2 days. So 3 days naman po yung valid ng e-travel saka e-departure card. Okay po mga kabayan, so hanggang ngayon ay requirements pa rin po yan. Basta yung mga PCR test or antigen test, hindi na po yan kailangan. Kahit vaccinated kayo or hindi, ay hindi na po yan kailangan mga kabayan. At isa pa po na requirements pagpabalik po ng ibang bansa ay ang OEC mga kabayan. So kailangan pa po natin yung OEC. Hanapin po yan sa immigration. Importante po yan. Yung mga kabayan po natin na hindi pa nila alam, kung pabalik-balik na po kayo mga kabayan sa abroad at nakakuha na kayo ng OEC online or sa POA, so pwede na po kayo kumuha ng online. I-online nyo na lang po para hindi na kayo pumunta ng POA. So meron po akong mga video yan tungkol sa pagkuha ng OEC. So i-browse nyo na lang po yan sa baba. Marami po akong video tungkol about dyan, kung paano po kumuha sa online ng OEC. So mga kabayan po natin na mga first timer na uuwi na wala pa pong previous file sa POA at kukuha ng OEC, panigurado pong hahanapin po sa inyo ang requirements na ito mga kabayan. So makinig po kayo ng maayos. Kailangan nyo po magdala ng verification, contract verification mga kabayan. So hanapin po yan sa POA pag
po kayo ng OEC. So napaka-importante po niyan. Yung mga first timer lang po, pero yung mga pabalik-balik na po ay hindi na po kailangang ipa-verify. So kailangan lang po sa mga first timer na magbabakasyon at babalik sa same employer, first time po na babalik, ay kailangan po natin ng verified contract para po sa requirements sa pagkuha ng OEC sa PUA, mga kabayan. So requirements po yan. Yan po ang requirements sa pagpabalik po ng ibang bansa sa kayong departure. So yun lang po, mga kabayan. So sana po makatulong ito sa inyo. Yun lang po ang mga requirements po pauwi at pabalik ng Pilipinas, mga kabayan. So yun nga, mga kabayan, dahil hindi pa naman po active yung ating OFW pass. So yan po, yun pa rin po ang gagamitin natin, yung OEC. Kasi hanggang ngayon ay ano pa rin po yung OFW pass natin ay pilot test pa rin hanggang ngayon. So may error pa rin. So kapag pabalik po kayo ng ibang bansa, babalik po sa same employer, ay OEC pa rin po ang gagamitin natin, mga kabayan. So yan lang, mga kabayan. So hanggang dito lang ang video ko, hanggang sa susunod na update.